May isang hula si Nostradamus na matagal nang nakasulat sa mga lumang pahina ng kasaysayan. Sa loob ng maraming taon, ito ay nanatiling tahimik, parang isang misteryong nakatago sa pagitan ng mga lumang salita. Ngunit ngayon, may mga historiador at mananaliksik na muling nagbabalik sa mga sulat na ito. Hindi dahil may bagong natuklasan kundi dahil may mga pangyayari sa kasalukuyan na tila kahawig ng kanyang isinulat ilang siglo na ang nakalipas. Si Nostradamus ay kilala sa kanyang mga hula na nakasulat sa anyo ng mga quatrain, maikling talata na puno ng simbolismo at malalim na kahulugan. Dahil sa misteryosong paraan ng kanyang pagsusulat, maraming interpretasyon ang maaaring lumabas mula sa isang teksto. Ngayon, isang partikular na hula ang muling pinag-aralan. Isang hula na matagal nang nakalimutan ngunit ngayon ay muling binibigyan ng pansin. Maaaring ito ay simpleng pagkakataon lamang. Ngunit para sa ilan, maaaring ito ay isang mensahe mula sa nakaraan na ngayon pa lamang natin nagsisimulang maunawaan. Si Michel de Nostradame, na mas kilala bilang Nostradamus, ay isang French astrologer, manggagamot, at manunulat noong ika-16 na siglo. Ipinanganak siya noong 1503 sa France. Sa kanyang buhay, nakilala siya hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong may malalim na interes sa astrolohiya at sa mga pattern ng kasaysayan. Noong 1555, inilathala niya ang isang aklat na tinatawag na Les Prophéties. Ang aklat na ito ay naglalaman ng daan-daang quatrain, mga maikling tula na sinasabing naglalarawan ng mga posibleng pangyayari sa hinaharap. Ang kakaiba sa kanyang mga sulat ay ang paraan ng kanyang paggamit ng simbolismo, metapora, at halo-halong wika. Dahil dito, maraming iskolar ang nagsasabing ang kanyang mga hula ay maaaring maunawaan sa iba't ibang paraan. Sa loob ng maraming siglo, ang mga sulat ni Nostradamus ay patuloy na pinag-aralan. Hindi dahil malinaw ang lahat ng kanyang sinabi kundi dahil sa kakaibang paraan kung paano ang kanyang mga salita ay tila nagiging makabuluhan sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. Sa gitna ng daan-daang quatrain na isinulat ni Nostradamus, may isang talata na kamakailan lamang ay muling napansin ng ilang mananaliksik. Ang hula na ito ay hindi direktang nagsasalita tungkol sa isang tiyak na lugar o petsa. Sa halip, gumagamit ito ng mga simbolo at imahe, isang karaniwang estilo ng kanyang pagsusulat. Ang ganitong paraan ay nagiging dahilan kung bakit ang kanyang mga hula ay patuloy na pinagtatalunan. Ang isang linya ay maaaring magkaroon ng higit sa isang kahulugan. Para sa ilang historiador, ang naturang quatrain ay maaaring tumutukoy sa isang panahon ng pagbabago o kaguluhan. Para naman sa iba, ito ay maaaring isang paglalarawan lamang ng mga siklo ng kasaysayan na paulit-ulit na nangyayari. Dahil dito, ang hula ay nananatiling bukas sa interpretasyon. At marahil iyon ang dahilan kung bakit ito ay patuloy na binabalikan ng mga mananaliksik hanggang sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, may ilang historiador at mananaliksik na muling tumitingin sa lumang quatrain na ito. Isa sa mga dahilan ay ang pag-unlad ng modernong pagsusuri sa wika at kasaysayan. Sa tulong ng mas bagong paraan ng pag-aaral ng teksto, mas napapansin ang mga detalye na maaaring hindi nakita noon. Mayroon ding mga nagsasabing ang ilang pangyayari sa mundo ngayon ay tila kahawig ng mga simbolong ginamit ni Nostradamus. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang karamihan sa mga iskolar ay hindi itinuturing ang mga hula bilang eksaktong prediksyon. Sa halip, tinitingnan nila ito bilang mga teksto na maaaring sumasalamin sa mga pattern ng kasaysayan at sa paraan ng pag-iisip ng mga tao noong kanilang panahon. Sa madaling salita, ang muling pag-aaral sa mga sulat ni Nostradamus ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng hinaharap, kundi tungkol din sa pag-unawa sa nakaraan. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang interpretasyon ang lumitaw tungkol sa hula na ito. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang babala tungkol sa mga pagbabago sa mundo. Para sa kanila, ang mga simbolo na ginamit sa quatrain ay maaaring tumukoy sa mga pangyayaring nagaganap sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan. Mayroon namang nagsasabing ang hula ay hindi tungkol sa isang tiyak na pangyayari, kundi isang paalala tungkol sa mga siklo ng lipunan, kung paano ang mga pagbabago at hamon ay paulit-ulit na lumilitaw sa bawat henerasyon. Dahil sa malalim at simbolikong estilo ng pagsulat ni Nostradamus, maaaring ang tunay na kahulugan ng kanyang mga salita ay nananatiling bukas sa interpretasyon. Sa loob ng maraming siglo, ang mga hula ay patuloy na nakakaakit sa imahinasyon ng mga tao. Maaaring dahil likas sa atin ang pagnanais na maunawaan ang hinaharap. Sa harap ng mga hindi tiyak na pangyayari,
ang mga hula ay nagiging isang paraan upang pag-isipan ang mga posibilidad. Ngunit sa maraming pagkakataon, ang mga hula ay nagsisilbing salamin ng ating sariling mga pangamba at pag-asa. Sa halip na literal na gabay sa hinaharap, maaaring ito ay isang paalala na ang kasaysayan at karanasan ng tao ay puno ng mga pattern na patuloy nating natutuklasan. Sa huli, ang mga sulat ni Nostradamus ay nananatiling bahagi ng isang misteryong patuloy na pinag-aralan. Maaaring ang kanyang mga salita ay hindi kailanman magkaroon ng isang malinaw na kahulugan. Ngunit marahil iyon ang dahilan kung bakit patuloy silang nagbibigay ng inspirasyon sa mga historiador, mananaliksik, at mga taong naghahanap ng kahulugan sa kasaysayan. Marahil ang tunay na tanong ay hindi kung tama ba ang hula, kundi kung paano natin pinipiling unawain ang mga mensahe mula sa nakaraan habang hinaharap natin ang kasalukuyan.